Maayong buntag kanyong tanan mga kaigsunan. Happy Sabbath. Atong pasalamatan ang Dios tungod sa iyang paghatag o kahigayunan nga diin kita makatuon sa iyang mga pulong pinagi sa leksyon. Atong makita mga kahigalaan, mga kaigsunan nga ang atong leksyon karon naga-emphasize diha sa sugilanon sa Isayas. So dunay historical background nga ato paghimuon pero atong gamiton ang application karon mga kaigsunan. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon, atong hangyon ang tanan sa pagduko alang sa pagampo. Labing gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Tagiya ikaw sa among hinlaman nga kinabuhi. Nining takna sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay, among gihangyo imong gahom sa belang espiritu makiguban kanamo karon. Samtang kami magatuon sa mga leksyon, sa lesson study, ihatag ka na mo, O Diyos, ang kaalam mga langit nun, nga amo kining masabtan sa nagakaigo. Ug salamat sa imong gahom sa belang espiritu, ug sa imong paggamit ka na mo nining kabuntagon, ang tanan among ginatugyan o ginasalig, tungod sa ngalan o gahom ni Ginisus, nga among manluluwas. Amen. Kumusta mo mga kaigsunan? Okay lang gyapon? Okay ra. Ang atong leksyon karon nagahisgot ni mahitungod sa hard way. The hard way. Kung maghuna-una ta mga kaigsunan nga kining hard way, lisod gyud kayo nga dalan. Diri ta mo focus karon kay kining atong leksyon magod naga-emphasize ni karon sa ato nga mga events mahitungod niining gisulat ni Propeta Isayas. Nag-focus lang ta dinhi mga kaigalaan, mga kaigsunan sa Isaias chapter 7 and chapter 8. So atong i-focus diha ang atong mga panghuna-una diha sa Isaias chapter 7 and chapter 8. Kay kung mo take up ta sa lain nga mga chapter, lahip na pud to nga mga issue ug mga topic. Pero karon atong tan-awon kung aduna kamoy mga Biblia, diha mapokus nato sa chapter 7 sa Isaias o sa chapter 8. Atong makita dinhi nga kini si King Akas o Ahaz nga mao kini ang hari mga kaigsunan. Dunay challenge ngadto kaniya, Ahaz and the kingdom of Judah over which he ruled want to deliverance and protections. Nanginhanglan sila mga kaigsunan og deliverance and protections from their advancing enemies. Kaya akong gitanaw tanan o gibasa nako ang chapter 7 o chapter 8, kini di ay hisgot mga kahigalaan o mga kaigsunan sa pag-ilog diha sa mga kaaway. Unya, nagadepende pod sa leader kung siya makabarog ba mga kahigalaan, mga kaigsunan. Nagingon siya diri, but ingon siya di, Ahaz and his subject would have accepted God. Gidawat niya ang Dios mga kaigsunan, but they believe, cause of doing so was too high. They chose ruin, rather submission to his authority and calling. This testifies to the deceitfulness of sin and its effect of human character. So akong gi-overview ang lesson mga kaigsunan, tungod niini, si King Ahaz mga kaigsunan o Akas, doon na sila'y pagsalig ngadto sa Dios, but they believe cause of doing so was too high, and they choose ruin rather than submission to his authority and calling. Gipili hinuon niya mga kaigsunan nga malaglag. Gitestifies dito mahitungod sa deceitfulness of sin and its effect on human character. So, dunay tulo nga mga bahin nga ako nakita dinhi mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kay kini atong lesson ato ra man ning gi-review ug atong i-emphasize karon mahitungod nining overview sa atong lesson. Nakita dinhi mga kaigsunan nga number 1 diri reasons, the fruits of distrusting God. Unsay bunga sa dili ka masaligon ngadto sa Dios. Dunay istorya diri sa inyong lesson na aman dinha. Burning a building in New York City's Harlem. A blind girl was perched on 4th floor window. Natrap ang usa ka babae didto mga kaigsunan sa 4th floor. Unya had become desperate. Ingon ang fireman nga,
dili ta makaadto didto ana nga fourth floor tungod kay taas kaayo ang ato nga taas kaayo ang ladder nga atong i-provide. Dili makaabot. Unya, they could not fit the ladder truck between the building and they could get her to jump into the net, which she of course could not see. Kay aso na kayo mga kaigsunan, ang mao nga building, tungod kay naay sunog, unya na-trap siya dito sa fourth floor. Akong gidala kini ninyo mga illustrations mga kaigsunan, kay mo man po niya ang atong illustrations diri sa atong lesson. Unya, nag-ingon diri, finally, her father arrived and shout through the bullhorn, there was a net. Niabot ang iyang amahan mga kaigsunan katong babae dito nga na-trap sa fourth floor window. Niabot ang iyang amahan. Unya, matod pa sa iyang amahan, nagsinggit siya dito nga ambak kay naay net nga magsalo kanimo. Na-realize sa usa ka babae ngadto sa iyang amahan. Dunay connection mga kaigsunan ingon dito. There was a net and she was to jump on his command. The girl jumped and was to complete relax and she did not break the bone, even the strength of muscle in the first story fall. Tanaw na to ang sugilano niini mga kaigsunan. Sa diha nga gisulti sa iyang amahan nga ambak diha. Tungod kay dunay net. Pero sa diha nga ang fireman nag-ingon dito, nagsinggit, wa gyud mo ambak ang babae mga kaigsunan. Ngano man? Tungod kay wa siya pagsalig dito sa fireman. Pero nagsalig siya dito sa iyang amahan. Ang atong story karon diri mga kaigsunan, nag-ingon diri, when she heard her father's voice, she did not what she said, what's best. Kaya ang iyang amahan, doon nagyoy maayo nga paagi nga siya maluwas mga kaigsunan. In the same way, God provided powerful evidence. Kini nga paagi mga kaigsunan ang Ginoo nagahatag og gahom. Powerful evidence that He wanted the best for His children. Inaani nga paagi di ay mga kaigsunan nga ang atong amahan nga nasa langit, maghatag siya og gamhanan nga ebidensya alang sa mga katawhan niya mga kaigsunan. But, kung tanaw na to diri ang lesson, kini si Ahaz mga kaigsunan, but the rejected gently flowing way, he first presented to them those he had to speak to them with roar and flood instead. Bisan doon na daw mga mubanlas ang kuan mga kaigsunan ang kanang lunop, pero doon ay pako nga magaluwas ngadto kanila. Kini nga suglan, what lesson can we learn today from their mistakes mga kaigsunan? Unsa man ang lesson nga ato nga ma-learn alang kanato karon from their mistakes? Ingon diri mga kaigsunan, Isaiah prophesies that Judah will be reduced to wasteland through conquest and captivity. Gipaubos mga kaigsunan rather than glorifying God as His fruitful vineyard. Kung nisalig lang sila sa Dios, siya sa Dios mga kaigsunan, daghan sila nga makuha pa nga mga fruitful vineyards, and the content let their spiritual lives degenerate into the wilderness. So, gapahinay-hinay mga kaigsunan nga nakabsan diha sa hinahinay, nakabsan generated the spiritual aspect of their life mga kaigsunan. Spiritual distortions, lacking food, nagkahulugan sa espirituhanon nga kulang na gyud sila sa pagkaon sa espirituhanon into the wilderness. Soon, their land will be blight to reflect their spiritual distortions. If only God's people had heeded His warning, the calamity would have been averted. Matod pa sa lesson akong gitanaw mga kaigsunan, ug ako giingon akong gi-review ang mga lesson pod previous mga kaigsunan, nakakita ko niini nga lesson kining hard way. 2004 mga kaigsunan. Tanaw nako tanan dito ang lesson. 2004. Unya akong gi-subli karon mga kaigsunan 2021. The same gyapon ang gi-emphasize dinhi mga kaigsunan sa atong lesson. The same gyapon 2004 na gani. Pero gidugang niya diri, if only God's people had heeded His warnings, the calamity would have been averted. So kung si Ahaz, King Ahaz, naghatag lang siya og kanang
katong mga warnings mga kaigsunan nga ang Dios nagahatag una og warning ngadto kaniya. Ang kalamidad nga ilahang naiguman would have been averted. Mahimo kini nga mawala mga kaigsunan, dili mapadayon. Pero unsay giingon dinhi sa atong lesson mga kaigsunan? Napadayon kini nga mga kahimtang nga ilang nasignatian tungod sa mga pag-antos. Pero nindot ang plano sa Dios tungod kay dunay mga pamaagi ang Dios nga i-revive niya ang iyang mga katawhan. Mao nang gitawag dito mga kaigsunan nga there will be a signs. Dunay mga ilhanan, signs. Unsa may signs mga kaigsunan? Mao katong prophecy fulfilled. Mao ni sa atong lesson. Dili na nato isa-isahon ni siya mga kaigsunan, madugay man ta. Prophecy fulfilled. So, sa diha nga gipadayag na mga kaigsunan, amidst the darkness shines the everlasting light. Taliwala mga kaigsunan sa kangit-ngit nga ilahang na sinatian diha sa pagdumala ni King Ahaz mga kaigsunan, apan dunay shine, dunay kahayag, the everlasting lights mga kaigsunan, midanag ang kahayag diha sa everlasting light. Nga naman mga kaigsunan, tungod kay the Lord stated that before Isaiah's new babies was born, mataw ang usa ka bata. Kung inyong basahon diha mga kaigsunan sa Isaiah chapter 7. Kay kining Isaiah chapter 7 mga kaigsunan, nagahisgot ni diha mga kaigalaan o kaigsunan, ingon diri, in the short time we go from the prophecy of unbelief in Isaiah 6, chapter 6, to its fulfillment in the Isaiah chapter 7, and the consequence thereof in Isaiah chapter 8. Dunay consequence mga kaigsunan. Pero diri sa fulfillment karon makita nato nga kining Isaiah chapter 7, there will be a fulfillment. Unsa may fulfillment? Ingon din na mga kaigsunan, mataw ang usa ka bata, the name on a large sign. Large sign. Unsa maning large sign? For everyone to see. The baby was to be named Mahir Shalal Hasbaz. Muna pinakataas nga ngalan diha sa Bible. Although ang ato nga mga scholars ilang nakuha ni mga kaigsunan. Kining bata, a large sign mga kaigsunan, Mahir Shalal Hasbaz, which means the spoiler hastens, the plunderer comes quickly. And God explained before infant could see, father or mother, sa di pa, to carry the wealth of Judas, two enemies, and break their power. Sa di pa musulti ang amahan o ginahan. And there was the encouraged Judah to believe God and return to Him. Muni ang kahimtang sa Huda mga kaigsunan, nga kinahanglan mutuo sila sa Dios ug mubalik ngadto kaniya. And God declared again, Emmanuel is on your side. Prepared to save, to protect, to revive you. Muni mga kahigalaan sa lesson nato mga kaigsunan nga Isaiah chapter 7, chapter 8, akong gitanaw, akong gibalik-balik gyud mga kaigsunan kay ang atong lesson hard way. Kung lisod ba ni atong lesson kay historical background ba? Unya atong mahisgutan dito. Pero karon pag ma-emphasize na nako di focus ta diri karon sa applications. Karon ingon diri. Dunay usa ka bata, kini si Emmanuel is on your side. Ingon siya, balik ka mo sa Ginoo, Judah, to believe God and return to Him. God declared again, Emmanuel is in your side, prepared to save, to protect, and to revive you. Won't you please turn to Him from whom you have revolted? Kaya nga naman nag-revolt ba ni sila mga kaigsunan? Ingon diri, nag-revolt. Dunay pag-alsa, dunay pagigbatok mga kaigsunan. Delikado mga kaigsunan kung dunay pakig-alsa, pakigbatok ngadto sa Dios. Aduna gyoy mga gitawag og foreseen consequences. Kanabang sa Isaiah chapter 8 atong ma-emphasize, bawo kana ang kahimtang unya sa katapusang mga adlaw. Then ingon diri, Christ Emmanuel and His kingdom of righteousness are the primary themes of all prophecy. Mao ni ang primary theme sa tanan propesiya mga kaigsunan kay gitagna dito the signs, the large signs which is Mahir Shalal Hasbaz. But it emphasizes
to the encouragement of Judah to believe and to return to him, and God declared again, which is called Emmanuel. Emmanuel, makita nato sa Mateo mga kaigsunan, nga ang Dios nakiguban ka nato. God is with us. Is in your side. Prepared to save and to protect and to revive you. Ingon dito, won't you please turn to Him from whom you have revolted. Balik kamo ngadto sa Dios. Taliwala nga kamo nag-alsa, nagpakigbatok ngadto sa Dios. Balik kamo sa Dios. Muni ang Ginoo mga kaigsunan, nindot kayo siya. Tungod kay wherever ang iyang mga katawhan nakigbatok ngadto sa Dios, pero ang Dios mga kaigsunan gipabalik gyud sila. Munang giingon diha sa atong lesson mga kaigsunan nga nag-ingon siya diri. Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come and to seek and to save which was lost. Dunay mga bahin sa atong kinabuhi nga usay mawala kita mga kaigsunan. Pero ang Dios mangita gyud kanato. That is the divinely interventions. How about sa ato sa kinabuhi bilang mga tao katawhan sa Ginoo mga kaigsunan? Kung doon na ba'y mawala sulod sa iglesia, pangitaon ka nato. Ang Ginoo ang iyahang interventions iyag yung pangitaon mga kaigsunan. Morning gi-emphasize din sa atong lesson. Ang ikatulo diri mga kaigsunan sa Isaiah chapter 7 o gi-derive niya dito sa Isaiah chapter 8 nga dunay consequences ingon siya diri, the dark alternative. Dunay kangit-ngit nga alternatibo ang pagi nga himuon sa yawa. Nga naman, and Jesus state that the condemnation comes to those upon whom light, the truth, ang kahayag diha sa kamuturan ug ang grasya nga magadan-ag kini. Grace shines when the love darkness rather than light, because their deeds are evil. Sumala sa John chapter 3 verse 19, og ang paghukom mao kini nga ang kahayag muanhi sa kalibutan ug ang kangit-ngit maoy gipalabi sa mga tao sa paghigugma sa kahayag kaysa dautan. Delikado din kayo mga kaigsunan. People may join alliance of every sort that bypass the counsel of the Lord, by eventually this alliance are shattered. Mahimong magkatibulaag mga kaigsunan. Ingon diri ang tagsa-tagsa nga may pagka mapahitason sa kasing-kasing, mao'y usa ka lulumtanan ngadto sa Dios. Bisan pa ang usa ka tao, bisan ang usa ka kamot, may kadugtong sa usa ka kamot, dili siya makagawas diha sa silot. Bisan nadugtong ta diha sa Ginoo mga kaigsunan, apan ikaw nagapadayon sa pagbuhat ngadto sa dili maayo sa dautan, dili ka makagawas ngadto sa silot. Nganuman, kini mga kahigalaan o mga kaigsunan, kini manggod si King Ahaz mga kaigsunan was deeply involved in pagan religion. Kanabang nakig-involve siya dito sa pagano nga relihiyoso. Ingon siya diri, which heavily interconnected with occult. Unsa maning occult mga kaigsunan? Interconnected with occult. Kanabang kanang which is ingon siya diri, Isaiah's descriptions resulted from the reliance of the Spirit over than the Lord. Ingon siya, kanabang nakig-alliance ka ngadto sa mga occult mga kaigsunan. Niaging tong Huibis, dito ko Kiamba tungod kay ang akong usa sa mga relative nako dito kanang napatay. Unya atong Huibis gilubong. Pero sa matod pa sa istorya nila dito, ingon nila nga kini daw gidaot inko noona nako. Kana nga mga kaigsunan, dunay mga pamaagi ang yawa, munang gitawag og dark alternative. Pero ingon siya diri, through Isaiah's God warned Israel. Giwarningan niya ang Israel mga kaigsunan not to turn spiritualism on consult with mystics and mediums. Kana magkonsulta ta sa mga mystics and mediums. Nagwarning ang Dios ngadto sa Israel ana mga kaigsunan, even sa atong panahon karon. No? Dili maayo mga kaigsunan alang sa mga Kristiyanon. Insya,
Spiritualism is a refuge of lies that quickly turns into dungeons of despair. Kanabang wa na gyud kay paglaom. Na sense ninyo bisan amot ma-apply ba na sa mga katawan sa Dios? Daghan mamig na meet sa una ni Pastor aplikador kanang muadto mi sa mga patay, muadto mi sa mga visitation sa mga hospital. Unya bisan mga Adventista mga kaigsunan, wada na gyud sila paglaom. Unya ang uban moingon na lang nga ato daw ning ipatanaw dito sa Bisaya. Ipatagna-tagna. Oh, akong nakuha na sa una mga kaigsunan katong nagauban pa mi ni Pastor aplikador. So, nasense na ko nga dunay ubang mga katawhan usab di ay nga ang pagsalig niya sa Dios murag despair ba na wala na siya paglaom. Amot lang ka sa inyo mga kaigsunan. Kanang moabot na gani ang panahon sa crisis. Panahon sa crisis, no? Ingon siya diri. Listen to the Isaiah's warning. In his day, atong paminawan ang mga warnings ni Isaiah mga kaigsunan sa adlaw o sa atong panahon karon. How many care to listen today? Ingon siya diri. The chief among his deception is spiritualism. Karon, kung inyong basahon din na mga kaigsunan sa Revelation chapter 13. Revelation chapter 13 mga kaigsunan, moabot ang panahon nga ang mga katawhan sa Dios posible nga sila malinla. Revelation chapter 13 verse 11 ingon siya diri. Unya nakita ko ang laing mapintas nga manap. Moabot na gani ang panahon ini mga kaigsunan. Di na gyud ta makabalik pa. Unya ingon diri, o pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa paghimo sa tubangan sa mapintas nga manap, gilimbungan niya ang mga nagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog mga larawan ngadto sa manap nga pintas. Kini mga kaigsunan, dili pagyud karon grabe gyud ang crisis nga atong nasinatian. Kung imong tanawon ang kinabuhi nila Ahaz sa una, King Ahaz, Akas, daghan kayo nga mga tao, even inside sa katawhan sa Dios, there will be revolted. Dunay pag-alsa, batok ngadto sa Dios. Pero nigingon din mga kaigsunan, paano nato ni ma-overcome kung kita dili consistent diha sa atong pag-alagad ngadto sa Dios? Ingon siya diri. Upat mga kaigsunan, the last na ni siya, the inextinguishable light. God told his people that they neither flounder nor drops in darkness. They need only turn to the law and the testimony and listen to the prophets who speak in harmony with his revealed word. Kung imong basahon sa Isaiah chapter 8 verse 20, nadiha, to the law and testimony, if they speak not according to this word, there is no light in them. Kung kita magasulti niya na mga kaigsunan, pinaagi sa balaod sa Dios, kung dili siya mo sulti ni ana, there is no light in them. Bulahan kita mga kahigalaan, mga kaigsunan, our lesson telling us, nagasulti ka nato karon. Akong gitanaw diri, lisod-lisod ang atong lesson, ako nakalisod ko, pero with the help of our God, ato kining ma-emphasize. Karon mga kaigsunan, muanita sa atong application. Kung nakuha nung tanako, gwapo unta nga natay presentation diha, pero diri na lang. Dirita mga kaigsunan sa ato nga kining applications. Sa atong application mga kaigsunan. Unsaon nato kini nga ma-apply nato sa atong kinabuhi karon kay if we focus the historical background, kining history nangagi na ni siya mga kaigsunan, and the history repeated itself. Ang istorya sa una mahitabo usab nato sa atong panahon karon mga kaigsunan. Apan karon unsaon nato ni nga ato kining ma overcome mga kaigsunan. Dirita sa gitawag mga kaigsunan og life applications. Kini bang sa atong pagkinabuhi nga atong ma-apply sa atong panahon karon. Napaman siguro tay time no? Pila pa? Pila pa? 4 minutes na lang day. Umubo na lang. So, atong paspasan mga kaigsunan. Life application mga kaigsunan. Doon ako, dahil mga question 3. Why is it sometimes hard for the believers in God promises in times of crisis? Ngano man sa usahay, lisod kayo alang sa mga
tumutuo ngadto sa Dios, diha sa saad sa Dios in the times of crisis. Nganong lisod man mga kaigsunan ang mga tumutuo nga sila musalig diha sa Dios in times of crisis. Ingon diri, in what ways can the behavior of one person have potentials? Sa unsang mga pamaagi mga kaigsunan sa kinaiya diha sa usa ka tawo nga siya adunay katakos alang sa to bring devastations, to destroy to others. Kada bang doon na siya katakos nga iyahang i-lockdown ang usa ka ang uban, i-lockdown ang uban. And what do you feel when you receive some admonitions in life? Kini mga questions kay wala naman tay mga time. I hope mga kaigsunan nga ato kining ma-digest tungod kay kining atong panahon nga atong gipuy-an karon mga kaigsunan, duol na gyud ang atong pagbalik sa atong Dios. Busa dunay mga ilahanan nga naabot na. Apan ang atong lesson nag-ingon diri through the Isaiah's actions and family as well as his word. God reinforced the message of warning and hope. Muni tanaw nato mga kaigsunan. Taliwala nga sa mga pahitabo sa unang panahon ug even sa atong panahon karon. Pinagi sa iyang mga pulong mga kaigsunan, God reinforced the message of warning and hope. The only course is to trust that God knows what He is doing. Ang ato lang himuon mga kaigsunan, atong saligan ang Dios nga siya nakabalo sa tanan kung unsa ang atong gipahimo. He has both love and the power to guide, to protect, and to provide for those who let Him. Apan, for those who turn to other powers, there is only gloom. Kung muadto sa lain nga gahom mga kaigsunan, aduna gyoy kangit-ngit nga atong masinatian. Apan atong hinumduman kanunay nga niining panahon sa ato nga gipuy-an karon in times of crisis, God reinforced the message of warning and hope. The only course is to trust God, and God knows what He is doing. Daghang salamat ug may buntag kaninyo tanan.